Sinupalpal mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung China. Sige kasing balubagi. Sige gawa ng mga kasinungalingan ng mga kwento. Binabaliktad po tayo palagi. Talaga niya, Mr. Maravillas. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang yung sakalam. Ang totoong sakalam at maisog pong leader ay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tulad ng taga doon sa Davao, nasa karatula lang. Karatula lang po yung pagiging maisog. Pero bahagyong buntot mga kababayan pagdating dito sa isyu ng China, nagipag-secret agreement pa sabi sa mga balita ngayon. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, professional soldier, tulad ng kanyang tatay na si Apo Lakay. Kaya natural sa kanya yung pagiging matapang, pero hindi po maangas. Yung mga sundalo, di ba? They're willing to sacrifice their life. Pero yung mga professional soldiers, hindi mo makitaan ng angas. Ganon po. Ayan po, sabi rito, Marcos counters China's demand on zero. Sabi niya, ang Pilipinas niya, hindi man nagsimula ng mga problema dyan. Sinupalpal mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga false statement, false accusations ng China. Yun man talaga po ang totoo. Sila yung nagsimula mga kababayan ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Dati tahimik po na nangingisda. Both the Filipino fishermen and the Chinese fishermen, mapayapa silang naghanap buhay dyan. Nang magsimula mga kababayan na umasenso yung ekonomiya ng China. Sumaba yung pagiging ganid po. Gustong ubusin. Pati yung hindi sa kanila, gustong kunin po. Yun ang masama dito sa mga Chinese. Pero yung mga actions ng ating Pangulong Bongbong Marcos, makikita ninyo, hindi talaga siya papayag mga kababayan na patuloy tayong pagsamantalaan ng mga Chinese. Ito po yung balita ngayon. Philippine, US, Japan to formalize accord. So patuloy na ini-engage ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating mga kaibigang bansa sa pagbabalik niya galing po doon sa sabi ng dating Pangulong Digong, pasyal lang pasyal sa Berlin at saka sa Prague. Ang kakausapin naman mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong yung mga US and Japanese officials. Pupunta rito po sa ating bansa, sa Manila, si US Secretary Blinken. Saka yung Japanese foreign minister po. So makikita natin mga kababayan, napakaganda ng mga ginagawang engagements ng ating Pangulong BBM. Kaya nanggagalaiti po yung China. Hindi ninyo kami masisindak. Ang aming lupang hinirang, napakalinaw. Sa manlulupig, hindi kami pasisiil. Paano niya, Mr. Maravillas, kung talagang subukan tayo ng China? Pag ginawa po nila, sabi ko nga mga kababayan, kukuyugin sila ng mga kaibigan nating bansa sa buong mundo. At pag nangyari yon, sabi ng 77% ng mga Filipino, willing sila to defend the country. Ako nga po, pag nangyari yan talaga, kasi nasusulat man siya sa Bible that wars and rumors of wars will come mga kababayan. There will be wars and rumors of war. Mabuluntir na ako sa ating Pangulo. Sabihin ko sa ating Pangulong Bongbong, Mr. President, baka pwede akong magbuluntir. Ako na yung pipindot ng ano niya, Mr. Maravillas, yung pipindutin mo. Yung tulad ng pipindutin ni Pacquiao. Yung nuclear button po, volunteer na ako para tapos na. Tribulation agad po. Di ba? Para tapos na po yung away dito sa mundo. At bumalik na yung ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang sasama na po ng mga tao sa mundo, nasobra na po yung kasamaan.
But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer a Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking dito sa amin. Pati sa hotel po. May maya po kami rito at saka bayad center sa aming office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao dito sa amin. Yan po. Ito yung aming Innova. Na-set up na rin po yung mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product, iGlow. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains and mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balik tayo mga kababayan dito sa ating kwento. By the way, mataas po yung nakuhang trust rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pinakang latest na survey na ginawa po ng Okta Research. Ayan po. PBBM on higher approval rating, we will work even harder for the people. Sabi niya po, yung ating anyang mga mamamayan are beginning to see the wisdom of the reforms his administration are undertaking to ensure their welfare. In the media, kapihan with the media on the sidelines of the 3-day state visit sa Czech Republic, sabi ng ating Pangulo, natutuwa naman siya sa good news na to on the improvement of his public trust and approval ratings in the 4th quarter of 2023. Pero nilinaw niya po that he does not create policies based on survey results. He said the people are starting to feel the actual effects of the structural and fundamental changes of his administration. So, malinaw po yon. Kumbaga natutuwa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mataas yung ratings niya, pero yung mga policy ng ating gobyerno, hindi po nakabase daw sa result ng survey. Sigurado niya, Mr. Maravillas, babanat na naman yan yung mga taga Finta Kingdom, sasabihin, bugas na tig-20. Asa na niya? Sige, nganap ninyo ng bugas na tig-20. Namimigay na nga po ng libreng bugas. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pati si Martin, ikot ng ikot po sa iba-ibang mga probinsya ng ating bansa. Libreng bugas. Ang hanapin po ninyo, yung 7 pesos na bugas na pinangako ni Fenta King. Ayan tuloy, sa kakahanap ninyo ng 20 pesos na bugas, nakalkal yung suna nung
2018 ni Fenta King, mga kababayan, na nag-promise ng 7 pesos per kilo. Wala ba po nangyari? Mas matindi pala yung promise. Yung ating Pangulo, di man nag-promise ng 20 pesos per kiling bugas, kundi aspiration po. Iba man yung aspiration sa pangako. O, di ba? So sabi ng ating Pangulo, such structural changes take time to trickle down and for people to feel the actual effects of what we are doing. And I'm just happy that we are beginning to get to that point where people are seeing the wisdom of some of the measures that we are undertaken, the policy changes that we have made, the legislations that we have requested from the Congress. So I think, I'm hoping that that's what it means. So good. Then we will keep going and work even harder than what we have been before. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kahit nga po patuloy na sinisiraan ng mga DDS, pati ng patron nila na si Mau Diggs, grinit pa nga po ng happy birthday. Nag-wish pa po ng happy returns to the former president. Kita niya, mahirap, pero ini ko pinipersonal ang mga bagay na yan. Inihiwalay ko yung personal sa trabaho. Ganon ka-gentleman, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung dating Pangulo, masasamang mga salita ang maririnig mo sa bibig. Kaya pati yung mga minions niya, pati si Atty. Glenn Chong, gustong sampalin po si Mrs. Marcos, First Lady Lisa Marcos. Pero hindi sila pinapatulan po. Ini-ignore lang po ng First Family. Sabi ko nga, siguro somebody from the IBP, tingnan ninyong mabuti yung mga pinagsasabi po ni Glenn Chong. Nakakasira po sa inyong hanay. Si Lisa Marcos, abogado din po. Binabastos niyang ganon. Baka kailangan po ninyong isailalim yan sa disciplinary action. Tanggalin ninyo sa Integrated Bar of the Philippines. And siguro dapat na kasuhan ng disbarment. Disrespect po, mga kababayan. At pang-aabuso po sa kababaihan ang ginawa po ni Glenn Chong. Pero hindi po bababa sa kanilang level po ang ating Pangulong Bongbong at saka si First Lady Lisa Marcos. So sabi rito, so I think I'm hoping that that's what it means, so good. Then we will keep going and work even harder that we have been before. The chief executive added, referring to the latest social weather station survey conducted last December 8 to 11, 2023. The SWS survey showed 65% of adult Filipinos are satisfied with the performance of President Marcos. Dito naman po sa December 10 to 14, 2023, tugon ng masa survey ng Okta Research Group also showed President Marcos scored 76% trust rating and 71% approval rating, which is higher than the 73% and 65% trust and approval ratings respectively in October 2023. Di ba, mga kababayan? Natuwa siyempre yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Now, going back dito po sa statement niya na sinupalpal ng ating Pangulong Bongbong, yung China, sabi ng ating Pangulo, kayo yan nagsimula? Sila man talaga ang nanggugulo. Malinaw na malinaw po sa mga encounter sa West Philippine Sea ng ating Coast Guard. Sila ang bully. Sila ang nanggugulo. Wala man sila dati dyan po. Pabiktim po. Parang si Pacquiao at saka si Inday, laging pabiktim. Pare-parehas niya, Mr. Maravillas. Sila yung magulo. Sila yung nagsasalita ng masasama laban sa ating Pangulo at First Lady. Pero sila nagsisigaw-sigaw ng protect. Protect PRRD. Protect Inday. Justice for Pacquiao. Sila ang gumawa ng gulo sa kanilang buhay. Para yung China, mga kababayan, ganon ang kanilang linya ng mga propaganda. Sila yung bully,
Sila yung nagtitake advantage sa atin, sila yung nang api, sila yung umaatake, tapos sila yung pa-victim. Huwag kami. Sinupalpal po ng ating Pangulo. Sabi niya, galing po sa Prague, the Philippines did not begin any of the problems arising from the row in the South China Sea anya, as the government was busy running the country instead of starting commotions in the maritime dispute. President Marcos Jr. said this while noting that he could not think of any instance in which the country initiated any problem in the West Philippine Sea dispute. Wala ako anyang maalala na kami yung nagsimula ng gulo dyan. Tama po. Nanamnahimik po yung ating bansa. Inayaan nga sila na mag-construct kasi yung linya nila ng panloloko, silungan man lang niya ng mga Chinese fishermen. Ayun, ginawa na nilang military base. You see? At masaklap, mga kababayan, pati yung ating exclusive economic zone, gusto nang i-take over. Pati nga yung nasa kabila na, nasa Pacific Ocean, yung Philippine Rice, may survey mission na silang pinadala. Kaya po, yung ating Philippine Navy, yung Armed Forces, dali-dali pong nagpadala ng Navy ship doon. Kasi pati yung Philippine Rice, nasa kabila na, nasa Pacifico na, hindi na South China Sea. Gusto pang kamkamin yata ng mga Chinese. Ganon sila kasugapa. Kaya sabi ng ating Pangulo, I cannot think of any instance where the Philippines has instigated anything at any point, both verbally or militarily or diplomatically. Sabi niya sa mga reporters during a press conference po, we did not begin all these problems. All these commotions were not caused by the Philippines. I do not know what they are referring to. Marcos made the remarks in response to Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin's call for the Philippines to stop misleading the international community and stop using the South China Sea row to instigate disputes. Tayo pa yung nag-instigate ng dispute. Kaya po, mga kababayan, ikot ng ikot yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Travel ng travel pa Australia, pa Amerika, ngayon na papuntang Germany and Prague para humingi ng suporta po at matagumpay naman po yung mga efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakuha niya yung suporta. Hindi lang verbal support. May mga defense agreements po na pinirmahan ang ating Pangulong Bongbong Marcos with these countries para formal, mga kababayan, ang mga kasunduan at talagang sila sasaklolo sa atin. Kaya nagagalit po ang China. Nati-checkmate kasi po sa mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto nilang mangyari po kasi tulad ng ginagawa noon ni Mao Diggs, tahimik lang po. Habang tuloy-tuloy sila sa pag-aabante sa ating territory. At mismong si Mao Diggs, ayaw i-recognize yung UNCLOS. Yung desisyon ng UNCLOS po, papilan lang anya yan. You see, nanalo na tayo sa UNCLOS. Mismong Pangulo, ayaw i-recognize po. Saan ka nakakita ng leader na ganyan ang pag-iisip, mga kababayan? Epektuan niya Mr. Marabils talaga ng fentanyl. Malamang po. Ngayon, sabi rito po sa balita, nang tanungin ang ating Pangulo if the Philippines was open to reviving negotiations for a joint oil exploration with China sa South China Sea, Marcos said, the government cannot compromise its territorial integrity. The sovereignty niya in sovereign rights and our territorial jurisdictions remain a key in all of these talks. We cannot at any point compromise the territorial integrity of the Philippines, sabi ng ating Pangulo. Yan ang talagang totoong maisog na leader, kayang manindigan sa isang higante na bansa. David and Goliath nga po ang kalagayan po natin. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, alam naman anya ninyo sa istorya ng David and Goliath, panalo si David. Tama ba?
Bakit po confident yung ating Pangulo sa David and Goliath panalo si David? That is the reality po. At pag ginawa ito ng China, yun din ang mangyayari sa kanila. Yung nangyari kay Goliath, tumumba po si Goliath, paktay. Manong hindi tutumba sa laban na to mga kababayan yung China? Kukuyugin siya ng buong mundo. Kasi nakumbinsi ng ating Pangulong BBM, yung lahat ng bansa sa buong mundo na tama ang ating pinaglalaban. At para sa interes po ng buong mundo, ang pinanindigan ng ating Pangulong Bongbong. Kasi pag hindi nila tayo tinulungan, pati sila apektado. Kasi po itong South China Sea, itong West Philippine Sea, daanan ng mga kalakal ng buong mundo. O di ba? So, obligado silang tumulong. Pag hindi, kukontrolin ito ng China. Naintindihan ninyo mga taga-Fentanyl Kingdom? So, sabi ng ating Pangulo, so that's going to be the main principle behind any kind of talks that we might have depending on areas that we are talking about that will come into play. So, let me leave it at that. That is the guiding principle that I'm following wherever it comes to all of these things. He was then responding to a request for comment on reports that state-owned China National Offshore Oil Corporation discovered a new reserve in the South China Sea with over 100 million tons of oil. Yan po yung rason kung bakit gusto nilang kamkamin yung territory natin because of the oil deposit po. Mga sakim po, ganid. Ngayon, ito na mga kababayan, nagkakabunga na yung mga pagpapagal ng ating Pangulo. Sabi rito, Philippine, US, Japan to formalize accord. President Marcos Jr. said he expects that the Philippines to formalize an accord for trilateral cooperation with the US and Japan as US Secretary of State Anthony Blinken and Japan's Foreign Minister Yoko Kamikawa head to Manila next week for talks. Talagang busy po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag-uwi niya rito po, kausap naman niya yung mga importanteng officials po ng Amerika at ng Japan para sa ating national external security po. Abang yung mga taga-Pinta Kingdom nagsasagawa ng devil, prayer pala. Tawag ng mga netizens, devil rally. Nandun naman talaga po yung mga devil. Lahat masasama yung mga iniisip po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dyan mga kababayan, speaking to the Philippine media delegation here, Marcos said, the intention of the meeting was to continue to plan and to strengthen the cooperation of the three countries. We will perhaps formalize, Anya, what we are already doing, which will put a bit more structure to what we will do in terms of scheduling of joint patrols that have already taken place. Ganon kagaling yung ating Pangulong Bongbong mga kababayan. Tingnan niyo, pagod na po. Yung kanyang mukha, kitang-kita po yung pagod. Marcos also reiterated the significance of the ongoing deliberations and urged patience as the discussion evolved. Blinken and Kamikawa are set to visit Manila next week for discussions aimed at strengthening defense and economic relations ahead of an upcoming summit of U.S. President Joe Biden, Japan's Prime Minister Fumio Kishida and President Marcos in Washington, D.C. in April. Meanwhile, in Czech Republic, the second leg of the President's trip to Central Europe, Marcos said the Philippines would continue to engage with all its neighbors and stakeholders through diplomacy and dialogue despite China's continued aggression in harassment in the South China Sea. So the President is preaching peace. Siyempre, dapat mag-ready tayo. Militarily, dapat mag-ready tayo po. Pero ayaw man po ng ganon. Ayaw man makipag-away ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po yon. Pero kung talagang lalamunin po tayo, ready po tayo to defend our territory.
Kaya nga po mayroon tayong mga balikatan with America, ngayon with Japan, pati Australia. And our president is engaging like-minded nations po all throughout the world. At bumibili tayo ng mga armaments from India, from South Korea, from Japan para sa ating armed forces modernization. Para naman po, di tayo minamaliit ng mga kung sino-sino dyan na may intensyon po na masama sa ating territory. Ganon po ang strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dyan, the President reiterated this position during the meeting with Czech Republic President Petr Pavel in Prague, where they exchanged views on various regional and international issues of mutual concern, including the South China Sea, Taiwan, Ukraine, and the Middle East. Marcos thanked Pavel for the Czech Republic support as a like-minded partner in upholding peace, stability, in rules-based international order. So sabi niya, I briefed President Pavel on the situation in the West Philippine Sea in South China Sea and underscored that the Philippine position on the South China Sea remains consistent, clear, and firmly anchored in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea niya, or UNCLOS. So sabi niya, while it is unfortunate niya that there are persistent incidents of aggression and harassment in the South China Sea, we continue to engage all our neighbors and the stakeholders through diplomacy and dialogue. Marcos highlighted the importance of maintaining a rules-based order in the South China Sea, saying a safe passage niya in the disputed area would benefit not just the region but the entire world given the substantial amount of commerce that goes through it. Kaya may interest po yung buong mundo. Kaya obligado sila na tumulong sa atin, tayong nasa printera. So ang gagawin lang naman nila ay tutulong sa atin para hindi umobra po yung intention ng China to control the whole South China Sea. Kasi pag nangyari yon mga kababayan, tapos yung negosyo, yung kalakal ng mundo. Marcos said this is as the Philippines and Germany agreed to boost defense cooperation to cover maritime and cyber domains amid tensions in the West Philippine Sea. Chinese President Xi Jinping earlier called on China's armed forces to coordinate preparations to military conflicts at sea, protect maritime rights in interest, and develop the maritime economy. Marcos said he was unfazed by Xi's order. I don't think there is anything new there. Sabi ng ating matapang na Pangulo, ang totoong maisog pong leader. That's what they have been doing already. They have defined the 10-dash line and they continue to defend it. For our part, we will continue to defend what we and the international community have recognized as our maritime territory. Sabi ng ating Pangulo, we have not rejected any proposals that China has made for us, but the premise is something that we question. The premise that China has made is that their territory follows the 10-dash line. This is not recognized by any country, by any international body, and certainly not the Philippines. Marcos pointed out that the Philippines baseline were already well established and that China intruded the Philippines economic zone. Yan po ang katotohanan niyan, mga kababayan. Pero Mr. Marabi, may iba tayo ng kwento. Di ba viral ngayon yung resort na itinayo doon sa Chocolate Hills ng Bohol? Opo. At isinisisi na naman sa ating Pangulong Bibi. Wala man pong kinalaman dyan sa construction yung ating administrasyon, ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Inang i-research natin at kahit nga po si Senator Nancy Binay, nagtaka, 6 years na pala ito, mga kababayan. So, nagsimula siya yung construction, panahon ni Digong. Pero ngayon, pinapaimbestigahan na, and I think yung DNR, ipapasara po yung operations ng resort. At yung Congress, pinapaimbestiga na po. Ito po, kulugos sa muka. House to probe ugly resort in Bohol's Chocolate Hills. Ipinag-utos po ni Speaker Martin Romualdez,
Pati si Abalos ng DILG, Abalos vows probe on LGU's accountability over Chocolate Hills Resort controversy. Ngayon po yung ginawa mga kababayan na resort sa Chocolate Hills, Bohol. Ito yung patunay. Sabi ni Nancy Binay, how a resort in Chocolate Hills went unchecked for 6 years, baffles Binay. Ayan po. Basag na basagan niya, Mr. Maravillas, yung mga propagandistang vloggers ni Tinta King. Tinaturo po yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka yung First Lady. Pati itong resort po na biglang lumitaw dyan sa Chocolate Hills sa Bohol. Ang ito nung tinuturo po, yung ating administrasyon, 6 years na pala to. Sabi dito, Binay, who chairs the Senate Committee on Tourism, said heads should roll after learning that the construction process of Captain's Peak Garden and Resort in Sagbayan Town began 6 years ago. It's very clear that there were infractions and willful violations of the law at all levels. Kasi po, UNESCO protected area po siya since July 1997 po under Proclamation number 1037 at saka UNESCO declared World Heritage Site. Pagkatapos biglang linagyan po ng resort. In words, isinisisi po sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siya daw po yung may kasalanan kasi inapprove ito. 6 years pa po, 6 years na po ito. Hindi pa Pangulo. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kinonstruct na, operational na siya. 2 years pa lang sa administrasyon, sa Palasyo Malacanang yung ating Pangulo. Paano ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong? Napakalinaw na nangyari siya during the administration ni Tinta King. Basag na basag niya, Mr. Maravillas, yung mga propagandista ni Maudigs. Basag, isang tambak na mga fake news peddlers po kasi sila. Black propagandista. Sunog kayo. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.